Biglang umusok ang sinasakyan naming 4x4 na sasakyan at kasabay nito ay isang malakas na paglagitik mula sa makina ang aking narinig. Unti-unting bumagal ang pagtakbo ng sasakyan namin hanggang sa tuluyan na itong huminto sa gilid ng maalikabok at baku-bakong kalsada. Pinagmasdan ko ang paligid. Walang ibang sasakyan, walang kabahayan at lalong walang tao. Tanging matataas na talahib at naglalaki ang mga puno lang ang nakikita ko. Mabilis kong pinatay ang makina at hinugot ang susi. Bilang isang retiradong sundalo, sanay na po ako sa mga ganitong hindi inaasahang aberya. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Kinapa ko ang bulsa ko at inilabas ang cellphone. Nakita kong walang signal. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ko ang 10 taong gulang kong apo na si Boyet. Wala akong nasabi ng oras na ito, kundi malas. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng mga nanonood sa inyong channel. Ako nga po pala si Sergio, isang retiradong sundalo. Ang kwentong ipinadala ko ay nangyari nung kakaretiro ko pa lang sa serbisyo. Dahil medyo maluwag na ang oras ko nun, naisipan kong ipasyal ang aking apo sa isang lugar na matagal ko nang gustong puntahan. Ang kaso, Sir Blair, ang inaakala kong magiging memorable at makabuluhang bakasyon ay iba ang nangyari. Dahil ang pangarap kong bakasyon nauwi sa isang matinding bangungot nang mapadpad kami sa isang lugar kung saan ang mga nakatira ay mga gutom na aswang. Narito po ang aking kwento. The Voice Addict. Talagang dito pa tayo inabutan ng malas. Pambihira namang buhay ito. Bakit, Lo? Ano po nangyari? Bakit po ba tayo huminto? Hindi ko nga alam eh. Teka, titignan ko lang sa labas ha. Dito ka lang sa loob. Wag kang bababa. Sige po. Pero, ligtas naman po tayo sa lugar na to, di ba? Wala naman pong monster dito, di ba? Walang monster dito, apo. Saka bakit ka matatakot sa halimaw? Kasama mo naman ako. O sige na, diyan ka lang at titignan ko lang yung makina. Sige po. Diyos ko, wag naman sana ngayon. Overheat o baka ang baterya. Bumaba ako ng sasakyan nang naramdaman ko ang matinding init sa labas. Binuksan ko ang hood ng sasakyan at sinalubong ako ng makapal na usok at amoy sunog na langis. Napaubo ako ng bahagya. Sinuri ko ang kable, ang radiator at ang mismong makina. Basag ang isang bahagi ng hose at tuloy nang tumagas ang tubig. Wala akong dalang pampalit at wala rin akong sapat na tubig para mapunan yun kung sakaling magawan ko man ito ng paraan. Bumalik ako sa pinto ng driver's seat at binuksan ito. Boyet, kunin mo muna ang backpack mo. Kukunin ko rin yung malaking bag natin sa likod. Hindi natin mapapaandar ang sasakyan na to. Siguro ay maglalakad muna tayo. Baka sakaling makahanap ng baryo o kahit sinong pwedeng makatulong sa atin. Pero Lo, iiwan po natin ang sasakyan natin dito. Paano po kung meron pong magnakaw dito? Ilalak natin. Tsaka tignan mo. Wala naman dumadaang tao dito. Mas delikado kung aabutan tayo ng dilim sa loob ng sasakyan. Mas mabuting maghanap tayo ng tulong habang may araw pa. Okay po. Kinuha ni Boyet ang kanyang maliit na asul na backpack at isinuot ito. Kinuha ko na rin ang itim na duffel bag na naglalaman ng mga damit namin at ilang mga mahahalagang gamit. Isinukbit ko ito sa aking balikat. Pagkatapos kong matiyak na nakalak na ang lahat ng pinto ng sasakyan, nilapitan ko si Boyet at nagsimula na kaming maglakad. Habang naglalakad kami, Sir Blair, napansin kong sobrang init ng panahon.
Parang hindi man lang umiihip ang hangin at pakiramdam ko ay unti-unti nang natutuyo ang aking lalamunan. Napatingin ako kay Boyet na panay na ang pahid ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Lo, malayo pa po ba yung pupuntahan natin? Uhaw na po ako. Eto, may tubig ako dito sa bag. Uminom ka na muna. Sa totoo lang po, hindi ko rin alam kung gaano pa tayo kalayo. Pero basta, dire-diretso lang tayo. Panigurado namang may makikita rin tayong kabahayan mamaya. Salamat po, Lo. Ay, nako, medyo nakakapagod pala to, no? Pero sana nga, maayos na po kagad yung sasakyan natin. Gustong-gusto ko na po kasing makapasyal dun sa dati din yung baryo eh. Kaya nga kundi lang sana tumirik yung sasakyan natin. Nakarating na sana tayo ngayon. Ang malas naman kasi ng timing Ngayon pa talaga. Hindi naman po siguro tayo malas, Lo. Tignan nyo, oh. Ayun po, may tao po sa unahan natin. May naglalakad po na matanda. Naningkit ang mga mata ko at tumingin sa direksyon na itinuturo niya. May natatanaw nga akong isang anino ng tao sa unahan. Tila dahan-dahang naglalakad sa gitna ng nagbabagang kalsada. Teka, aba oo nga no. Buti naman. O sige, bilisan mo na dyan para maabutan natin siya at makapagtanong tayo. Sige po, Lo. Nang matapos uminom si Boyet, ay agad kong ibinalik ang bote ng tubig sa bag. Mabilis kaming naglakad palapit sa matandang lalaki. Nakasuot ito ng kupas na puting t-shirt. May balanggot sa ulo at may bitbit na isang bungkus ng kahoy na panggatong sa kanyang balikat. Medyo mabagal ang lakad niya, kaya madali namin siyang nahabol. Nang mapantayan namin siya, agad ko siyang binati. Magandang tanghali po, Amang. Pasensya na po sa abala, pero pwede po bang magtanong sa inyo? Ano ba kailangan nyo? Ay, naku nasiraan po kasi kami ng sasakyan doon sa banda ron. Nag-overheat po Pumutok po yung hose. Meron po bang malapit na baryo rito? Yung marunong po sanang magmekaniko o kaya may talyer? Sandali ka. Hindi ba kayo taga rito? Oo. Hindi po kami taga rito. Bakit to? Wala naman kung naghahanap kayo ng baryo, meron dyan sa may bandang unahan. Lakarin nyo na lang yung kalsadang yan. Kapag may nakita kayong nagsagang daan, lumiko kayo sa kaliwa. Doon ang daan papasok sa pinakamalapit na baryo. May makukuha ho kaya kaming mekaniko doon? Maraming tao ron. Sila na lang ang tanungin ninyo kung may tutulong sa inyo. Sige ho. Maraming salamat ho sa impormasyon. Hindi na sumagot ang matanda at nagpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. Sandali ko pa siyang pinanood habang papalayo sa amin, hanggang sa makita kong may nilikuan siyang isang maliit na daanan papasok sa masukal na gubat sa gilid ng kalsada. Nawala siya agad sa paningin namin dahil sa kakapalan ng mga halaman doon. Binalingan ko naman ang apo kong si Boyet at inayos ang bitbit kong duffel bag sa aking balikat. Nagpatuloy na rin kami sa paglalakad ng aking apo. Inabot din kami ng halos 30 minuto sa pagbaybay sa mahabang kalsada na yon, Sir Blair. Ngunit maraming napapansin ang apo ko. Lo, para naman pong sobrang tahimik dito sa lugar na to. Nakakabinging katahimikan. Ganyan talaga kapag mga libliban lugar, apo. Alam mo, sa ganitong lugar madalang ang tao. Masukal, tapos malayo pa sa sibilisasyon. Pero masasanay ka rin sa ingay ng mga kuliglig mamaya kapag dumilim na. Saka napansin ko po, Lo, wala man lang dumadang sasakyan kahit isa. Paano kaya kung mamimili ng pagkain yung mga tao rito, Lo? Paano kung mag-crave sila ng halimbawa Jollibee? Ikaw talaga, walang Jollibee rito. Ang mga tao rito may mga sariling tanim na gulay at prutas. May mga alagang hayop din sila tulad ng manok, baboy, kambing, o kaya baka.
Kaya kung gusto nilang kumain, nagkakatay lang sila o kaya naman namimita sa kanilang bakuran. Minsanan lang sila lumabas papuntang bayan kung may bibiling mga mahahalagang gamit. Ganun po pala yun. Ang hirap naman po pala kapag walang malapit na palengke, grocery, no? Kung sa bagay, mahirap din pong magbitbit ng grocery kung ganito po kalayo ang lalakarin. Sa una lang yan mahirap, Boyet. Pero kapag nakasanayan mo, masarap mabuhay sa ganito. Aba, totoo yun. Payapa. Alam mo ba, nung bata pa ako, sa ganyang-ganyang baryo din ako lumaki. Napapaligiran ng mga bundok at naglalaki ang mga puno. Talaga po, Lo? Masaya mo ba talagang tumira sa ganitong lugar? Walang gadget, walang mall? Aba oo naman. Masaya noon na po. Iba ang libangan namin noon. Walang cellphone pero active kami. Nung kasing edad mo ko, isinasama ako ng tatay ko sa gubat para mangaso. Nangangaso po? Ibig sabihin nanguhuli po kayo ng mga hayop? Yung parang hunter? Oo, nanghuhuli kami ng mga ligaw na manok o kaya naman mga baboy ramo. Minsan gumagawa kami ng mga bitag na gawa sa baging at kawayan. Tapos hihintayin naming may mahuli. Aba, magaling akong gumawa ng mga bitag. Kaya nga ako gustong-gustong isama ng tatay ko noon na isama sa gubat. Talaga po? Hindi po kayo natatakot? Paano po kung may ahas o kaya mabangis na hayop na bigla na lamang umatake sa inyo? Totoo namang mapanganib ang gubat, lalo na kung hindi mo kabisado ang takbo ng kalikasan. Pero sanay kami ng tatay ko . Wow! Ang astig naman pala, Lo. Pero Lo, nakahuli na po ba kayo ng malaking hayop nun? Baka naman puro maliliit na ibon lang po ang nadadali nyo noon, Lo. Hindi Minamaliit mo yata ang lolo mo . Alam mo ba kung anong klaseng nilalang ang hindi ko makakalimutan na nahuli ko nun, ha? Ano po yun, Lo? Isang dambuhalang baboy ramo. Pero ang totoo, hindi talaga yung tunay na hayop. Dahil isang aswang ang nahuli ko nun, Boyet. Nag-anyong baboy lamo lang siya para manlinlang. Hala, totoo po ba yan, Lo? May aswang talaga? Akala ko po kwento-kwento lang po yan ng mga matatanda o kaya palabas lang po sa TV. Totoo sila, Apo. Marami sa mga liblib na lugar ang pinamamahayan ng mga ganyang nilalang. Lalo na sa mga gubat na hindi pa natatapakan ng tao. Nag-iiba sila ng anyo para mas madaling makakuha ng mabibiktima. O kaya para makapagtago kapag may nakakahalata sa kanila. Paano niyo po nalaman na aswang po yung nahuli niyo, Lo? Ano po bang nangyari? Natrap siya sa ginawa kong bitag sa gubat. Nung una, akala talaga namin ordinaryong baboy ramo lang. Pero nung lapitan na namin para kuhanin, abay akalain mong biglang nagbago ang anyo nito. Tapos yung ungol niya, naging boses ng tao na umiiyak at nagmamakaawa. Doon pa lang, alam na namin na hindi ordinaryong hayop ang nahuli namin. Tapos ano pong ginawa niyo, Lo? Pinakawalan niyo po ba o tinapos niyo na po? Oo, pero bago yun, nangako muna ang aswang na hindi na babalik sa lugar namin. Grabe, ang tapang niyo po, Lo. Kung ako po yun, baka naiyak na po ako sa takot. Tapos tumakbo na po ako pabalik sa bahay. Pero kayo po, hindi po kayo natakot? Natakot din naman ako noon, Apo. Normal lang naman na matakot ka . Pero mas malaki ang tiwala ko sa tatay ko kaysa sa takot ko. Alam kong hindi niya ako pababayaan noong mga araw na yon. Parang ikaw lang sa akin ngayon. Malaki ang tiwala mo sa akin, hindi ba? Siyempre naman po. O ayan naman pala. Oh, teka. Ayan na isang handaan . O halika, kumaliwa na tayo dito. Kumaliwa na nga kami. Sa sangang daan, tulad ng sinabi ng matandang nakasalubong namin kanina. Mas naging makitid ang kalsada rito at mas madalang ang sementadong bahagi. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin kong unti-unting dumadami ang mga puno. Naging malamig din ang simoy ng hangin. Nung una ay binaliwala ko lang, pero biglang pinisil ni Boyet ang aking mga kamay. Lo, tignan niyo po sa itaas ng mga puno. Tumingala ako.
Sa mga sanga ng naglalaki ang puno, may mga nakadapong maiitim na ibon. Wala silang pinagkaiba sa mga uwak, pero mas malaki ang kanilang mga katawan at mas matutulis ang kanilang mga tuka. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, Sir Blair, mapupula na tila nagbabaga ang kulay ng kanilang mga mata. Ilang sandali pa, habang pinagmamasdan ko sila, bigla silang humuni ng pagkalakas-lakas. Hindi yun huni ng ordinaryong ibon dahil parang pinaghalong boses ng humahalakhak na matanda at umiiyak na sanggol. Nakakarinde sa tenga. Bago pa ako makakilos, sabay-sabay na nagpagpag ng pakpak ang mga halimaw na yun at mabilis na sumugod sa amin pababa. "Boyet! Takbo!" Lolo! Ah! Bakit po nila tayo sinusugod? Wala naman po tayong ginagawang masama sa kanila. "Hindi ko alam. Basta tumakbo ka lang, apo. Huwag kang lilingon sa likod. Dire-diretso lang ang takbo." Aray, Lo! Aray! Nasugatan po ako ng mga sanga. Ang sakit po! Tiisin mo muna, Boyet. Kailangan nating makalayo dito. Bilisan mo! Huwag kang titigil! Medyo hinihingal na ako. Pero tuloy pa rin kami sa pagtakbo, Sir Blair. Ayaw talaga kaming tantanan ng mga buwisit na ibon na yon. Maging ako ay nararamdaman ko na ang hapdi sa muka at braso. Nasusugatan na rin ako, hindi lang dahil sa mga sangang sumasabit, kundi dahil sa matatalim na kuko ng mga hayop na yon. Napilit kaming inaabot at dinadagit. Ilang sandali pa ay may lumitaw na babae sa aming harapan. Napahinto kaming dalawa ni Boyet. Yung babae kasi, bigla siyang sumimpol ng malakas at sa isang saglit lang. Akalain yung biglang huminto ang mga humahabol sa aming ibon at nagsidapuan sa itaas ng puno. Kumalma ang sitwasyon habang yung mga agresibong ibon patingin-tingin sa amin. Lumapit sa amin ang babae. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Nasiraan kami ng sasakyan doon sa may bandang unahan eh. Pumutok yung hose ng radiator. Nag-overheat. Kaya nagbakasakali lang kami na maglakad-lakad baka sakaling may makita kaming baryo o mga tao na pwedeng makatulong sa amin. Maghahanap din sana kami ng mekaniko o kahit sino na may alam sa sasakyan para maayos sa sasakyan namin. Mekaniko? Naghahanap kayo ng mekaniko? Sa liblib na lugar na ito? Nagpapatawa ba kayo? Oo sana eh. Kung may malapit na baryo rito na may nakatira, baka ako may makatulong sa amin o kahit sinong pwedeng mautusan para bumili ng piyesa sa bayan. Babayaran ko na lang ang abala basta't maayos lang yung sasakyan namin. Kung mekaniko ang hanap nyo, nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Ang pinakamalapit na baryo dito ay ang baryo namin. Walang mekaniko doon, walang talyer, at mas lalong walang makakatulong sa inyo para maayos ang inyong sasakyan. Ang mga tao doon, pagsasaka lang ang alam. Ganun ba? Nako, kung mamalasing ka nga naman talaga Ay, naging sunod-sunod pa ang kamalasan. Ang malas naman ngayon ng araw na to. O sige miss, salamat na lang sa impormasyon mo. Kung ganun, babalik na lang kami sa sasakyan namin. Doon na lang muna kami magpalipas ng oras. Habang nag-iisip ng ibang paraan. Baka sakaling may dumaan na ibang sasakyan pwedeng mahinga ng tulong. Sandali lang. Huwag na muna kayong bumalik doon. Walang dadaan na sasakyan sa lugar na yun. Delikado kapag inabutan kayo ng dilim sa kung saan man nahinto ang inyong sasakyan. Delikado? Bakit naman delikado? Dahil ba doon sa mga ibon? Hindi. Hindi lang mga ibon ang dapat niyong ikatakot kapag madilim na. Mas delikado ang mga taong gumagala dito kapag gabi. May mga rebelde na nagtatago dito. Mga taong walang sinasanto. Kapag nakita kayong dalawa, lalo na yung bata, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa inyo. Kaya mabuti pa sumama kayo sa akin. Kung ayaw niyo mapahamak. Teka, sandali lang. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? May mga rebelde dito? Sa tingin mo ba'y nagbibiro ako? Sige na, sumama na kayo sa akin. Doon muna kayo magpalipas ng gabi.
Mas ligtas doon kaysa dito sa labas o doon sa sasakyan nyo. Bukas ng umaga kapag maliwanag na, mag-uutos ako ng tao para sumundo ng mekaniko sa bayan. Talaga? Pero hindi ba kami makakaabala? At saka, hindi nyo kami kilala. Bakit ka nagtitiwala sa amin kagad? May dahilan ba para hindi ako magtiwala sa inyo? Lalo na't mukhang mabait at masiyahin naman itong batang kasama mo. Lo, sumama na po tayo. Natatakot po kasi ako eh. Saka itong mga sugat ko. Gusto ko na po itong magamot. Mukha naman po mabait si ate. Kasi iniligtas niya tayo sa mga nananakit na ibon. Kasi apo, Huwag ka na magdalawang isip. Wala namang kayong dapat ipag-alala. Kasi mababait ang mga tao sa baryo namin. Gustong gusto nila ng mga dayo. Lalo't bibihira lang ang napapadpad dito sa amin. Hindi namin kayo aanuhin. Wala kayong dapat na ikatakot. Mas matakot kayo sa mga gumagala dito tuwing gabi. Pero kayo ang bahala kung ayaw nyo. Wala akong magagawa. Buhay niyo naman yan. sige na. Mukhang wala naman akong mapagpipilian eh. Mas mahalaga ang kaligtasan ng apo ko. Miss, salamat sa pagmamagandang loob mo. Sige, sasama na kami sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Sige, sumunod lang kayo sa akin at huwag kayong hihiwalay sa daan. At pakiusap lang yung bata. Hawakan mo na mahigpit. Siya nga pala. Ako si Pilar. Sumunod kami kay Pilar. Naglakad kami ng halos 15 minuto sa isang makitid na daan. Buti na lang at hindi na kami inabala ng mga ibon. Habang papalapit kami, unti-unti ay nakikita ko na ang mga kabayan. Gawa ito sa mga simpleng materyales. Mga kawayan at pawid. Maayos ang mga bahay. Malinis ang paligid at may mga taong naglalakad sa labas ng mga bahay nila. Abalang-abala sila sa kani-kanilang mga gawain. Ngunit nang makita nila kami, halos sabay-sabay silang napalingon at napatitig. Sa simula ay kinakabahan ako, pero nawala rin kagad nang makita ko ang ngiti nila. May mga lalaking lumapit sa amin at tinulungan kami sa aming mga bitbitin. Tama nga sinabi mo, Pilar. Mababait nga mga tao dito. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Wala kayong dapat na ipag-alala sa lugar na ito. Ligtas kayo rito. Tara na, ihahatid ko kayo doon. Sa kubo na pwede ninyong tuluyan. Sige. Maraming salamat ulit. Ay siya nga pala. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga po Ate Pilar eh. Nagugutom at nauuwaw na nga po ako eh. Boyet, ano ba yan? Nakakahiya naman. Pilar, pasensya ka na. Dire-diretso ang bibig ng apo ko eh. Walang preno. Ayos lang. O sige na, ako nang bahala magpahanda na makakain at maiinom nyo. Hintayin nyo na lang po sa kubo. Naku, wag na, nakakahiya. May baon naman kaming mga dilata at tinapay eh. Wag na kayong tumanggi. Ganito po kami dito. Hindi kami madadamot sa pagkain. Maraming pagkain dito, mga katulad nyo. Mga katulad namin? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin sa mga katulad nyo naligaw dito sa baryo namin, marami pong pagkain na pwede naming ibigay sa inyo. Lalo na kung matutuwa ang mga taga-baryo sa inyo. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Dinala kami ni Pilar sa isang kubong nakatayo sa pinakadulo ng baryo. Malayo sa ibang mga bahay. Gawa ito sa kahoy, kawayan at pawid. Sa mismong pinto, kapansin-pansin ang isang malaking baligtad na krus na iginuhit gamit ang uling. Sige na, pumasok na kayo dyan sa loob. Bale, iiwan ko muna kayo dito at magpapahanda lang ako sandali ng makakain nyo. Huwag na muna kayong lalabas ha. Kailangan ko munang sabihin sa mga kasama ko na meron kaming bisita para naman hindi sila magulat pag nakita kayo dito sa labas. Sandali lang, mawalang galang na sa'yo, Pilar. Pero gusto ko lang tanungin kung bakit may nakadrawing na baligtad na krus dito sa may pintuan. Yan ba? Ano kasi? Dinrawing yan ng huli naming naging bisita dito. Antikristo para siya.
Wala siguro magawa kaya gumuhit ng ganyang larawan. Wala lang yan. Huwag niyong intindihin yan. Ah, ganun ba? Pero may isa pa sana akong itatanong eh. Ngunit, wag mo sanang ikagagalit ha? Ano yun? Sige lang. Ano ba yun? Paano mo nagawang patigilin yung mga ibon na humahabol sa amin kanina? Yung bago mo kami iligtas, nung sumugod sila sa amin. Ah, yun ba? Napatigil ko sila sa simpleng sipon lang. Marami talagang ganyang ibon dito sa amin. At sanay na kami sa presensya nila. Hindi ka maniniwala. Pero mukhang kilala kami ng mga ibong yun. Sa isang sipol ko lang, napapasunod at napapahinto ko na sila. Masyado lang talaga silang agresibo sa mga bago rito, sa mga dayo. Parang mga bantay na hindi sanay sa amoy ng dayuhan. Para silang mga asong nakakakilala sa amo nila. Ah, ganun ba? Aba, bago sa pandinig ko ha. Ang galing naman. Oo, alam mo, mas madali pang ang kausapin at pasunurin ng mga ibon kesa sa mga tao. O sige na, pumasok na kayo sa loob ng kubong to. Para naman makapagpahinga na kayo kahit papano. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano at huwag nyo nang isipin yung nangyari kanina. O siya, mauna na ako. Ihahatid ko na lang ang pagkain nyo dito mamaya. O sige, salamat ulit. Malaking tulong to para sa amin ng apo ko. Tumalikod na si Pilar at mabilis na naglakad palayo kasama nung dalawang lalaki na nagbuhat sa aming mga gamit. Pumasok na kami ni Boyet sa loob ng kubo. Isang simpleng kwarto lang ito na may maliit na banyo. Pero wala itong kusina. Walang mga gamit. Maliban sa isang banig at dalawang unan na nakasandal sa may dingding. Nakaramdam ako ng pag-aalala ng mga sandaling yon na para bang pakiramdam ko ay merong mali. Maya-maya pa, isang masangsang na amoy ang unti-unting pumasok sa aking ilong. Para bang amoy ito ng nabubulok na karne. Bahagya akong napangiwi at agad na tinakpan ang aking ilong. Ngunit laking gulat ko nang mapansin na walang kahit anong reaksyon si Boyet, na tila ba wala siyang naaamoy na masama. Ilang saglit pa, husaring naglaho ang mabahong amoy, kaya binaliwala ko na lang ito. Samantala ay lumapit sa akin si Boyet matapos mailagay ang kanyang bag sa tabi. Lo, mukha naman pong mababait ang mga tao dito, no? Lalo na po si Ate Pilar. Ang bait, tapos ang ganda-ganda pa. Totoo naman, mabait nga siya. Mabuti na lang talaga at nakita natin siya, no? Kung hindi, baka kung ano na po nangyari sa atin dun sa kalsada. Grabe po talaga yung takot ko dun sa mga ibong itim kanina. Talagang, ay ewan ko. Ano kayang klaseng mga ibon yun, Lo, no? Ang lalaki tapos ang tapang. Nangangain ba sila ng tao? Hindi ko rin alam, Apo. Ngayon lang din ako nakakita ng ganung uri ng ibon. Pero wag mo na munang isipin ang mga bagay na yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Teka, tatawagan ko muna ang tatay mo. Sige po, para hindi naman mag-alala si tatay sa atin. Naku, walang signal. Paano kaya natin matatawagan ng tatay mo para masabing okay lang tayo? Yun lang. Talagang malas nga po, no? Ay nako, pero hayaan niyo na po. Bukas na lang, pagbalik natin dun sa kalsada. Saka nyo na lang po tawagan si tatay. Mabuti pa ay magpahangin na muna tayo kasi nakakapagod po yung nilakad natin eh. Sa bagay, tama ka. Mabuti pa nga at magpahinga na muna tayo. Oh, isarado muna natin tong kubo natin at ipagdasal nating maging ligtas na tayo sa baryo na to. Nahiga si Boyet matapos maiayos ang aming higaan. Dahil sa matinding pagod sa mahabang nilakad namin, mabilis siyang nakatulog at narinig ko na lang ang mahina niyang paghilik. Lumapit ako sa dala kong bag na duffel bag na nakalapag sa sulok at dahan-dahan ko tong binuksan para hindi magising ang apo ko. Binuksan ko ito at inilabas ang ilan kong personal na gamit. Inilabas ko ang aking 45 na baril at isang hunting knife. Bukod sa mga armas ay kinuha ko din ang baon kong langis.
Ako ang may gawa ng langis na ito. Itinuro sa akin ng tatay ko at palaging bilin na kapag may pupuntang hindi kilalang lugar ay kailangang dala yun upang maging proteksyon. May sangkap itong langis ng nyug na may halong asin, bawang at ilang ugat ng iba't ibang klaseng halaman. Kumilos ako ng tahimik. Maingat kong pinahira ng langis ang hamba ng pintuan at bintana. Hindi naman sa wala kong tiwala sa mga taong nakatira sa lugar na ito. Pero kailangan ko pa ring mag-ingat dahil hindi ko sila kilala. Nang matapos kong gawin yun, humiga na rin ako sa tabi ng apo ko at saka natulog. Ilang oras ang nagdaan. Nagising ako nang may marinig akong nag-uusap sa labas ng kubo. Medyo mahina ang kanilang boses, kaya naman dahan-dahan akong lumapit sa pintuan para mapakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nakilala ko ang isa doon, si Pilar. May kausap siyang isang matandang lalaki. Pilar, napakabaho dito. Maaari bang ayusin mo ito? Hindi ito magugustuhan ng mga bisita natin. Baka hindi sila makakain dahil sa amoy. Hindi ko po alam. Nilinis naman po namin yung kubo kanina. Ay, ang baho talaga. Masagsag at masakit sa ilong. Kumusta na ba yung maglolo? Nandiyan pa po sa loob ng kubo, nagpapahinga. O sige, ikaw na muna ang bahala sa kanila. Patulugin mo muna sila ng mahimbing. Sige ho, ako na pong bahala dito. Habang nakikinig ako sa kanilang usapan, pumasok kagad sa isip ko yung masangsang na amoy na naamoy ko kanina bago kami natulog ni Boyet. Baka nga yun din ang pinag-uusapan nila ngayon. Dahil sa kuryosidad at pag-aalala, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Agad kong nakita si Pilar. Nakatayo siya malapit sa pinto pero nakatalikod. May bitbit siyang timba na may lamang baunan ng pagkain. Hindi siya kumikilos. Parang estatwa na walang malay sa paligid at di nararamdaman ang aking presensya. Pilar, Ay! Mang seryo? Kanina pa ba kayo dyan? Ay hindi naman. Kagigising ko lang nung may marinig akong nag-uusap dito sa labas eh. Sino bang kausap mo? Ah! Si Kapitan Manuel yon. Kinukumusta lang kayo. Kapitan? May kapitan pala kayo dito. Oo naman. Bakit naman parang nagtataka ka? Lahat naman ng barangay o baryo, di ba dapat ay may kapitan talaga? Kahit naman ganito na malayo kami sa kabayanan, may namumuno pa rin naman sa amin para mapanatili ang kaayusan. Sa bagay tama ka. Pasensya na. Ayos lang po. O siya, narito na po ang pagkain nyo. Kanina ko pa to gustong ibigay sa inyo kaso tulog kayo Kaya, ngayon lang ako ulit bumalik dito. Naku, maraming salamat talaga, Pilar. Aba teka, gabi na pala. Madilim na ang paligid Mukhang napasarap yata ang tulog namin ng apo ko Parang ganun na nga po, Mang Seryo. O heto, kunin niyo na po sa akin ng pagkain. Inabot ko ang pagkain. Sa pagmamadali ko, di sinasadyang nahawakan ko ang kamay ni Pilar. Subalit, sa mismong sandaling yun, parang napaso siya. Bigla siyang napaatras at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Mula sa pagkakahawak ko, medyo nanlaki ang mga mata ko. Hindi lang dahil sa biglaang pagkilos niya, kundi dahil sa naramdaman kong kakaibang lamig sa balat niya. Ang kanyang kamay kasing lamig ng isang bangkay. Pilar, okay ka lang ba? Opo, okay lang ako. Ba't bigla ka napatras? Pasensya na po. Hindi kasi ako sanay na hinahawakan ng iba mga kamay ko. Ganun ba? Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Sige ho, wala po ng problema sa akin. Sige na, pumasok na po kayo sa loob at kumain na kayo ng apo nyo. Aalis na rin ako kasi madami pa akong gagawin. Sige Pilar, maraming salamat ulit at magandang gabi sa'yo. Mag-iingat ka sa paglalakad mo. Tumango si Pilar ng bahagya at mabilis na tumalikod para lumakad palayo sa kubo. Pumasok na rin ako sa loob ng kubo at muli ko itong isinara. Ginising ko na rin kagad si Boyet.
Boyet. Boyet, apo, gising na. Kumain na muna tayo. Alam kong gutom ka na eh. Lolo, gabi na po pala. Napasarap po yata yung tulog ko Tama po kayo, gutom na nga po ako. Tumutunog na po yung tiyan ko Ano po bang ulam? Heto, nilagang manok yata to na may konting gulay at sabaw. Mainit-init pa. Oh, heto ang kanin mo. Dahan-dahan ka lang sa pagkain ha. Opo, tikman ko nga po. Wow, ang sarap po nito Sobrang lambot po ng karne at saka ang sarap. Malasa po at sabaw. Lo, kain na rin po kayo. O sige. Teka, titikman ko muna. Aba, mukhang matabang walang lasa. Dagdagan ko lang ng asin. Huwag niyo na pong dagdagan ng asin, Lo. Baka mag-iba po ang lasa Ganun ba? O sige, ihiwalay ko na lang itong sabaw na para sa akin. Dito ko na lang sa maliit na mangkok ilalagay. Lalagyan ko ng asin para hindi maapektuhan niyang kinakain mo. Saka gusto ko rin kasing lagyan ng kalamansi itong sabaw ko Kumuha ako ng konting asin at pumiga ng kalamansi sa ibabaw ng sabaw at karne. Ngunit nang mahaluan ito ng katas ng kalamansi, biglang umalingasaw ang napakabahong amoy sa loob ng kubo. Agad kong napansin yung ulam na ibinigay ni Pilar sa amin. Yung pala ang mabaho. Tapos yung karne, nagkulay itim. Napakabaho talaga nito, na para bang patay na daga. Lo, ano po ba yun? Ang baho naman. Bakit biglang bumaho dito sa loob ng kubo natin? Hindi ko nga alam Teka, hanapin natin kung saan nanggaling yung amoy. Teka, ba't parang itong mangkok ang mabaho? Hala, oo nga po, Lo. Yak, ang baho po. Nako, mukhang panis na pala tong ulam Panis? Panis na po itong kinakain ko? Baka nga, kaya wag mo nang kainin yung ulam na ibinigay. Baka hindi lang napansin ni Pilar na panis na pala to. Marahil kanina pa to naihanda kaya panis na. Itabi mo na lang ang mga yan at magbubukas na lang tayo ng dilata. May baon naman tayong corn beef Sige po, Lo. Ay, sayang naman yung ulam. Ang sarap pa naman po sana. Mabilis kong kinuha ang dilata sa bag at binuksan. Kinain namin yon kasabay ng natitira pa naming kanin. Matapos kumain ay inayos ko ulit ang higaan namin ni Boyet at saka kami muling nagpahinga. Kaya lang, hindi pa man nagtatagal, bigla na lang siyang dumaing ng pananakit ng tiyan. Aray ko. Ang sakit po ng tiyan ko, Lo. Aray, ang sakit. Naku, sabi ko na nga ba't sasakit ang tiyan mo sa nakain mong panis na pagkain Diyos ko, masakit na masakit ba po? Opo, namimilipit nga po ako Saka para akong binugbog. Sandalit, kukuha lang ako ng gamot. Hindi ko na po kaya, Lo. Ang sakit, aray. Sandali lang. O heto, inumin mo ng tabletas na ito. Kinuha ni Boyet ang hawak kong tabletas. Pero ilang sandali pa, matapos niyang inumin, lalo siyang namilipit sa sakit. Halos mangitim ang kanyang mga labi dahil sa labis na kaba at pag-aalala ko. Nagdesisyon akong humingi ng tulong. Sandali lang apo, lalabas muna ako, tihingi ako ng tulong sa mga taga rito. Baka meron silang mabisang gamot na pwedeng ipanggamot sa'yo. Maghintay ka lang dito ha. Huwag po, Lo. Huwag niyo po akong iiwan dito. Natatakot po ako. Sandali lang ako. Mas lalong sasakit yan kapag hindi ka nakainom ng tamang gamot. O sige na, pagkalabas ko, isarado mong pintuan ha. Sige na nga po. Pero bumalik din po kayo kaagad Oo sige, babalik agad ako. Mabilis akong lumabas ng kubo at hinila ko ang pinto pasara. Naglakad na ako papunta sa pinakagitna ng baryo. Pero habang humahakbang ako, doon ko napansin na sobrang dilim ng buong paligid. Walang kahit isang ilaw na nakasindi sa mga kabahayan. Patay ang buong lugar. Sobrang tahimik din. Walang kahol ng mga aso. Walang huni ng mga kuliglig. Walang kahit anong senyales na may buhay rito. Nagmistulang abandonadong lugar ang baryo. Diyos ko, nasan ba mga tao dito? Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ilang sandali pa, Sir Blair.
Muli akong napatigil nang maalalang hindi ko pala alam kung saang bahay nakatira dito si Pilar. Dahil doon ay sinubukan kong kumatok sa isang bahay. Tao po! May tao po ba rito? Hihingi lang po sana ako ng tulong. Masakit po ang tiyan ng apo ko. Kumatok pa ako ng ilang beses at naghintay pero walang sumagot. Lumapit ako sa kasunod na bahay at kumatok ulit ako pero wala pa ring tao. Kaya naman, nagdesisyon na akong bumalik sa kubo para tignan ang kalagayan ng apo ko. Habang naglalakad ako pabalik, nakaramdam ako ng kakaiba. Kaya napatingin ako sa itaas. Doon sa matataas na sanga ng puno, may mga nagkikislapang pulang ilaw. Nang titigan ko itong mabuti, napansin kong mga mata pala yun. Kasunod nito, narinig ko ang malakas na pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng aking ulo. Umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog at ingay. Ito yung tunog ng mga itim na ibon na sumugod sa amin kanina. Hindi ko na sila hinintay na sumugod. Mabilis akong tumakbo patungo sa aming kubo. Natakot ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa aking apo na si Boyet na naiwan kong mag-isa at walang kalaban-laban sa loob ng kubo. Boyet! Boyet, buksan mo ang pinto! Bilisan mo! Lo, kayo po ba yan? Oo, ako to, Boyet. Buksan mo ng pinto, bilis! Tapos patayin mo ang ilaw! Bilisan mo, apo! Binuksan ni Boyet ang pinto. Kasabay nito ay itinulak ko ito at saka mabilis na isinara at inilak. Mabilis ang naging paghinga ko ng malalim. Lo, bakit po kayo tumatakbo? Saka parang takot na takot po kayo. Ano po ba nangyari? Yung mga ibon, Boyet, nandito sila sa paligid. Ang dami nila. Talaga po? Oo, sa itong baryo. Parang walang taong nakatira. Pero teka, okay na ba ang pakiramdam mo? Opo, hindi na po masakit ang tiyan ko. Talaga? Abat pa, paano nangyari yun? Inaplasan ko po ng langis nyo. Ilang segundo lang po gumaling na po kagad ako. Ang galing nga po eh. Parang magic. Ganun ba? Aba, mabuti naman. Malaking pasasalamat talaga sa tatay ko. Dahil itinuro niya sa akin kung paano gawin ang langis na yan. Hindi ko rin akalain na gamot pala yan sa sakit ng tiyan. Opo, Lo. Sobrang hapgi nga po ng tiyan ko kanina eh. Pero nung maipahid ko na po yung langis, dumigay lang po ako ng isang beses. Tapos, bigla na pong nawala kagad yung sakit. Habang seryoso kaming nag-uusap ni Boyet, bigla kaming napatigil nang may marinig kaming isang pamilyar na tunog mula sa labas. Isang matalas at mahabang sipol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kilalang kilala namin kung kanino galing ang sipol na yon. Walang iba kundi kay Pilar. Mabilis na niyakap ni Boyet ang aking braso at pabulong na nagsalita. Lo, si Ate Pilar po ba yun? Bakit po siya sumisipol sa labas? Binubugaw po ba niya ulit yung mga ibon? Siguro, apo. Pero shh, huwag ka munang maingay. Makinig muna tayo ng mabuti. Matapos ang mahabang sipol na yon, ay nakarinig kami ng isang malakas na pagkampay ng pakpak. Tapos ay sinundan ito ng isang nakapangingilabot na tunog. Kakatwa ito dahil parang galing sa isang taong nasasaktan. Umiiyak na ewan at patuloy na umuungol ng malalim. Pagkatapos nito, Sir Blair, sunod-sunod na malalakas na lagutok ng mga buto ang umalingaw-ngaw sa labas. Lo, ano po yun? Natatakot po ako. Huwag kang matakot, hindi kita pababayaan, apo. Basta tahimik ka lang. Magkunwari tayong tulog. Pero Lo, Shh! Tahimik! Nakiramdam ako sa paligid. Dinampot ko ang aking baril at kutsilyo habang naririnig ang lagutukan ng mga buto. Pero ilang sandali pa, humina rin ito hanggang sa nawala ng paunti-unti. Nanatili kaming hindi gumagalaw ni Boyet sa loob ng kubo. Nang wala ng kaluskos, dahan-dahan akong lumapit sa dingding malapit sa bintana. Gamit ang kutsilyo, gumawa ako ng isang maliit na siwang. Sapat lang para makasilip ang isang mata ko sa labas.
Idinikit ko ang aking mata sa butas at sinilip ang labas. Saktong pagsilip ko, may malaking ibon akong nakita na lumipad paitaas. At pagkatapos nun, isang nakakabingi, nakatahimikan ang namayani. Bumalik ako sa banig at umupo sa tabi ni Boyet. Pag upo ko, doon ko napagtanto na may kakaibangang nangyayari sa baryo. Kinutuban ako ng masama at nagkaroon ng pangit na hinala. May masamang nangyayari sa baryo nila at si Pilar, kasama ang lahat ng mga taga-baryo, ay may tinatagong dahilan. May panganib silang dala. Ngunit sa kabila ng mga hinala, pinilit kong maging kalmado. Hindi ako nagpahalata kay Boyet. Alam kong kapag nakikita niyang natatakot o natataranta ang lolo niya, tuluyan siyang mawawalan ng lakas ng loob at hindi yun makakatulong sa sitwasyon namin. Mabuti pa matulog ka na. Wala na yung mga ingay, apo. Oo nga po, sa wakas tumahimik din. Pero ano po kaya yung ingay na yun, Lo? Hindi mo ba nakita si Ate Pilar sa labas? Hindi ko siya nakita, Boyet. Sige na, huwag mo nang isipin ang ingay na yun. Mahalaga ay tahimik na sa labas at ligtas tayo rito sa loob ng kubo. Pwede ka na matulog para may lakas ka bukas. Sige, Lo, pero bago po yan, gusto ko lang po sabihin na sobra po talagang nakapagtataka ang lugar na to. May kakaiba talaga eh. Hindi niyo po ba napapansin yun, Lo? Boyet, makinig ka sa akin na mabuti. Ayoko sanang sabihin sa ito dahil ayokong kabahan ka. Pero mas mabuti nang alam mo ang katotohanan para makapaganda tayo. Tama ang nararamdaman mo, apo. May kakaiba talaga sa lugar na ito. Hindi ito ordinaryong baryo. Po, ano pong ibig niyo sabihin, Lo? May mangyayari po bang masama sa atin dito? Hindi ko pa masabi ng sigurado kung ano talagang meron dito, apo. Hindi ko pa alam kung ano ang pakay nila sa atin. Pero bilang isang dating sundalo, marami na akong napagdaan ng laban at sitwasyon. At malakas ang reaksyon ng katawan ko kapag may panganib talaga sa paligid. At sa ngayon, sinasabi ng sistema ko na kailangan nating maging doble ingat. Maging mapagmatsyag at laging alerto sa bawat segundo. Lo, natatakot po ako. Baka kung ano po ang gawin nila sa atin habang natutulog po tayo. Paano kung pasukin po nila tayo dito sa loob? Makinig ka, Boyet. Narito ang lolo mo. Hanggat hawak ko tong baril ko, walang sino man pwedeng humawak o manakit sa'yo rito nang hindi dumadaan sa ibabaw ng bangkay ko. Kaya sige na, matulog ka na, apo. Eh kayo po, hindi po ba kayo matutulog? Hindi na. Ako magbabantay ngayong gabi. Humiga na si Boyet at unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata. Habang ako naman ay nanatiling nakaupo ng diretsyo, nakahawak sa aking dalang baril at nakatitig sa pinto. Mabilis na lumipas ang oras. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakarinig ako ng ingay mula sa labas. May mga yabag ng paa at kasabay nito ay ang ingay ng mga nag-uusap na tao. Mabilis akong tumayo at lumapit sa dingding, doon mismo sa butas na ginawa ko kagabi. Sumilip ako sa maliit na siwang. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko sa labas. Mula sa madilim na kakawian, naglalabasan at nagsisibalikan ang mga tao sa baryo. Hindi ko batid kung saan sila galing sa ganong oras ng madaling araw. Pero lalong sumama ang kutob ko nang makita ko ang kanilang itsura. Ang lahat ng mga taong naglalakad ay nakaubad. Wala silang anumang saplot sa kanilang mga katawan. Patuloy ang naging pagmamasid ko hanggang sa nakita ko si Pilar. Nakatalikod siya pero alam kong siya yun. Maya-maya pa, may lumapit sa kanyang matandang lalaki at inabutan siya ng balabal. Tapos na tayo sa ritual, Pilar. Ihanda na ninyo ang piging mamayang gabi. Tulad ng dati, ang gawin ninyo. Ako na po ang bahala doon, Kapitan. Siguraduhin mo, ayoko mapahiya sa mga bisita. Opo, hindi po kayo magsisisi.
na muling ipagkatiwala sa akin ng ganitong piging, Kapitan. Mabuti kung ganon. Nang mag-usap ang dalawa, napatitig ako sa muka ng matanda. Kilala ko ang muka niya at pamilyar ang kanyang boses. Siya, yung lalaking kausap ni Pilar kagabi sa labas ng aming kubo. At siya rin yung matandang lalaki na nagbigay sa amin ng direksyon patungo sa baryo na to. Isang matinding kaba ang gumapang sa buong katawan ko, Sir Blair. Sa palagay ko, mukhang pinagplanuhan nila ang lahat mula pa lamang sa simula. Isang bitag ang pinasok namin ni Boyet. Nagpatuloy ako sa pakikinig at panunood sa kanila upang maging mas malinaw ang lahat. Yung dalawang nasa kubo, kumusta naman kaya sila? Mukhang ayos lang naman po. Nakasarang mabuti ang kubo nila. At sigurado akong nasa kasarapan sila ng tulog nila. Sigurado ka ba? Ex-military ang lalaking kasama ng bata. Nalaman ko yun. Nagbakit ako sa tabi niya ng kanyang sasakyan ng isang ID. Mukhang nahulog ata niya. Ang mga militar, matitinik ang mga yan at malakas makiramdam. Wala ho kayong dapat na alalahanin. Dahil may pampatulog po ang inihain kong pagkain sa kanila kagabi. Mamaya pa magigising ang mga yan. Saka hindi naman tayo dapat mag-alala. Kasi matanda na yung sundalo at may bitbit pa siyang pabigat na bata. Wala silang laban sa atin. Lalo na't buong baryo ang makakalaban nila. Tama ka. Pero wag pa rin magpakampante. Sayang naman ang dalawang yan kung makakawala pa. Matagal na nung huling nakatikim tayo ng mga dayo. Sabik na ang buong baryo sa handaan. Saka yung mga bisita natin. Ayoko na mapapahiya sa kanila. Bihira silang bumaba mula sa kabilang bundok para lang bumisita rito. Kaya dapat espesyal ang salo-salo natin mamaya. Gusto ko ay sapat ang karne para sa lahat. Naiintindihan ko po, Kapitan. Makakaasa po kayo. Mamayang tanghali ay ipapahanda ko na kagad ang mga kutsilyo at itak. Sisiguraduhin ko rin na makakagawa kami ng magandang pwesto sa gitna ng bakuran para sa pagkatay natin sa maglolo. Magaling. Bantayan yung mabuti ang kubo na yan pagdating ng umaga. O sige na, pumasok ka na muna sa loob at magpahinga. Marami pa tayong gagawin mamaya. Masusunod po. Ako na pong bahala. Nanlamig ang mga kamay ko nang marinig ng buo at malinaw ang kanilang naging usapan. Akala ko, yung pinag-uusapan nila kagabi na bisita ay kami. Pero nagkamali ako. Kami pala ang mismong ihahain nila para sa mga tunay na bisita nila. Kami ang ihahanda para pagsaluhan ng buong baryo. Napaupo ako sa sahig. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Anak ng putya, anong klaseng nilalang kayo? Muli akong sumilip. Naroon pa rin si Pilar at nakatalikod. Nakatanaw lang siya sa kawalan. Hanggang sa unti-unti siyang lumingon. Ang maamong muka ng dalawa ay naglaho. Ang kanyang balat ay kulay abo at tuyo. Ang kanyang mga mata pulang-pula at ang labi ay punong-puno ng matatalas na ngipin. Hindi na siya ang Pilar na nakilala namin. Isa siyang aswang. Kitang-kita ko ang kanyang laway na tumutulo mula sa kanyang mga pangil. Halatang gutom na gutom at sabik na sabik. Nakatingin lang siya sa kubo namin. Mariin kong kinagat ang aking ibabang labi para pigilan ang anumang tunog mula sa bibig ko. Bumitaw ako mula sa pagsilip sa butas at umatras ako pabalik sa banig. Huminga ako ng malalim. Naiintindihan ko na ang buong sitwasyon. Nasagot na ang mga tanong ko. Kung akala nyo magpapahuli kami ng buhay, nagkakamali kayo. Haharapin namin ang impyernong ito at sisiguraduhin kong hindi nyo kami mapapabagsak. Masyado akong naging emosyonal lang sandaling yun. Panay ang isip ko kung paano kami makakaalis sa lugar na yun
Habang nag-iisip ay may narinig akong ingay. Ang cellphone sa tabi ng unan ko ay nag-vibrate. Agad ko itong kinuha at halos mabitiwan ko pa ito sa sobrang tuwa nang makita kong may signal ito at tumatawag ang aking anak. Mabilis ko naman itong sinagot. Hello anak. Anak, naririnig mo ba ako? Tay, naku, salamat naman po at nasagot niyo ng tawag ko. Kahapon pa po ako tawag ng tawag sa inyo, hindi ko kayo makontak. Nasaan po ba kayo? Nandito po kami sa lumang baryo. Sabi niyo dito kayo pupunta. Bakit wala po kayo dito? Ha? Nandiyan ka na sa lumang baryo? Oo. Nung di ko kayo matawagan kahapon, sumunod po kami dito ng kabady ko. Mabuti nga po't pinayagan kaming lumabas ng kampo eh. Nasaan po ba kayo, Tay? Anak, hindi ka maniniwala pero naligaw kami. Tapos nasiraan kami ng sasakyan. Napadpad kami dito sa isang baryo na hindi ko alam kung anong baryo to. Pero anak, makinig ka mabuti. Yung mga tao dito hindi sila tao. Mga aswang sila. Maniwala ka anak. Mga aswang yung mga taga rito. Anak ng putya, sabi ko na nga ba? Tama ang kutob ko na may hindi magandang nangyayari sa inyo. Nung nakausap ko kasi si Buddy kagabi at naikwento ko ang naging lakad nyo, binalaan niya ako. Sabi niya, may delikadong lugar dito malapit sa lumang baryo. Tay, tama kayo. Baryo ng mga aswang ang napuntahan nyo. Ang mga nakatira dyan, tinatawag silang mga aswang na gaway-gaway. Ano ka mo gaway-gaway? Ano yun anak? Mga uri po sila ng mga aswang na lupad. May mga pakpak sila at nag-aanyong itim na ibon. May kakayahan silang manligaw ng mga biyahero na napapadpad dyan. At lahat daw ng pumapasok dyan ay mahihirapan ng lumabas. Tay, ang anak ko. Kumusta po ang anak ko, Tay? Ayos naman siya anak. Sige Tay, hintayin niyo po kami dyan ha. I-open mo yung GPS mo para matrack namin kung saan eksaktong lugar kayo nandun. Tay, mag-iingat kayo ha. Ingatan niyo po mabuti ang anak ko. Paparating na po kami. Sige anak, hihintayin namin kayo. Bilisan nyo lang ha. Kasi mukhang iahanda na kami mamayang gabi. Tay, hindi sila magtatagumpay. Sige, aalis na po kami. Sige, salamat anak. Mag-iingat kayo ha. Pinutol ko na ang tawag at mabilis na itinago ang telepono sa aking pantalon. Muling bumalik ang pag-asa sa aking sistema. Nakahinga ako ng maluwag kahit papano dahil may paparating ng tulong. Kinuha ko ang bag ko at kinuha ang langis. Pinahidang ko ng likidong ito ang dulo ng aking 45, pati na rin ang mga bala. Napagtanto kong may epekto ang langis sa aswang na gaway-gaway dahil naalala kong nasaktan o parang napaso ko si Pilar ng aksidenteng madikit ang kamay ko sa balat niya. Matapos kong maihanda ang aking baril, muli akong sumilip sa labas. Nang makita kong walang katao-tao, ginising ko na si Boyet. Boyet, apo, gumising ka na. Tatakas tayo dito. Lo, ngayon na po ba? Oo, ngayon na. Kaya bumangon ka na dyan. Nagpapahinga pa ang mga tao sa baryo. Ito na ang pagkakataon natin. Bilisan mo. Kunin mo ang bag mo at huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Sige po. Makinig ka sa akin, Boyet. Lalabas tayo ng tahimik ha. At tatakbo tayo ng diretso sa gubat. Wala nang lingon-lingon. Binuksan ko ang pinto at maingat kaming humakbang palabas ni Boyet. Mahigpit ang hawak ko sa kamay ng apo ko. Ang plano ay dumiretso kagad kami sa gubat. Kaso, pag-apak pa lang namin sa lupa, ay biglang sumulpot sa harap namin si Pilar. Saan kayo pupunta, Mang Seryo? Lalayas kayo nang hindi man lang nagpapaalam sa amin. Ganyan ba talaga kayo mga dayo? Wala kayong utang na loob ha? Ni hindi kayo marunong magpasalamat sa ginawa namin pagkupkup sa inyo. At bakit naman ako magpapasalamat sa inyo? Alam ko na ang sekreto nyo, Pilar. Mga aswang kayo. Wala kayong gagawing mabuti sa aming maglolo. Kaya wala akong dapat na ipagpasalamat sa inyo. Totoo nga ang sabi ni Kapitan. Matinik ka nga at matalas ang pakiramdam mo sa panganib. Magaling. Kaya lang, walang kwenta ang kakayahan mong yan. Matanda ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging hapunin na namin kayo mamayang gabi. At sa tingin mo, papayag ako?
Mabilis kong inilabas ang aking kalibre 45 na baril at itinutok ko ito diretso sa mukha niya. Inaasahan kong matatakot siya, aatras o magmamakaawa. Pero nagkamali ako, Sir Blair. Tumawa lang siya ng malakas. Ipinakita niya ang kanyang matatalim na ngipin. Nakakainsulto at nakakagigil ang yabang sa kanyang mukha. Ano yan? Tatakutin mo ko sa isang pirasong bakal na yan? Isa kang hangal. Sige, iputok mo para malaman mo na hindi tumatagos ang bala ng baril sa balat ko. Talaga? Sige, susubukan natin. Papuputokin ko ito. Kung haharangan mo kami. Sige, iputok mo na. Para makita natin kung may ibubuga ba talaga ang sandata mo laban sa akin. Saka baka nakakalimutan mo. Nasa baryo ka ng mga aswang. Buong baryo ang kakalabanin mo kapag narinig nila ang ingay ng baril na yan. Kaya kung ako sa'yo, ibaba mo na yan at ibigay mo sa akin ang apo mo. Dahil siya ang una namin kakatayin. Hindi mo makukuha ang apo ko. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo masaktan si Boyet. Kaya humanda ka, hayop ka. Papatayin kita! Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kinalabit ko kagad ang gatilyo ng aking baril. Isang malakas na putok ang diretsong tumama at tumagos sa dibdib ni Pilar. Agad na nawala ang nakakaasar niyang ngiti. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nanlisik ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, biglang nanghina ang kanyang tuhod at napaluhod. Unti-unti na rin siyang kinain ng apoy. Ah! Ano to? Bakit ganito? Anong nilagay mo sa baril mo? Hayop ka! Nilagyan ko lang naman yan ng langis na pangontra sa mga katulad mong kampon ng kadiliman. Hindi! Nasusunog ako! Ah! Hindi ko na hinintay. Natuluyan siyang malamon ng apoy. Mabilis kong hinawakan ang braso ni Boyet at sabay kaming tumakbo papunta sa gubat. Hindi na namin inalintana ang matatalas na sanga at matutulis na mga bato na nakakasugat sa amin habang kami ay papatakas. Samantala, habang patuloy kami sa pagtakas, umalingaw-ngaw sa buong paligid ang isang napakalakas na sigaw mula sa baryo. Isang sigaw na puno ng hinagpis at galit na galing kay Kapitan. Pilar! Anak ko! Ah! Mga walang hiya kayo! Pinatay niyo ang anak ko! Gising! Kumising kayong lahat! Ang mga dayo nakatakas! Hanapin niyo mga walang hiyang yon! Hulihin niyo! At huwag niyong hahayaang makalabas ng lugar na ito! Ako mismo ang kakatay at uubos sa kanila! Hanapin niyo sila! Ngayon din! Pagkatapos ng sigaw na yon, ay muli naming narinig ni Boyet ang nakakarinding tunog ng mga ibon. Bigla akong tumigil. Nagpalinga-linga sa paligid. Binitiwan ko si Boyet at hinarap ko siya para makausap. Paparating na mga ibon. Hindi tayo pwedeng tumakbo na lang ng tumakbo. Ano pong gagawin natin? Magtatago tayo. Po, saan po tayo magtatago? Lumingon ako sa paligid. Humanap ako ng pinakamagandang pwesto para pagtaguan ng apo ko. Sa di kalayuan ay nakita ko ang isang puno ng balete. Ang malalaking ugat nito sa ilalim ay maaaring magkasya ang isang bata. Hanggang sa dumapit kami sa puno. Sige, pumasok ka dyan sa loob. Diyan ka magtatago hanggang sa dumating ang tatay mo. Oh, eto ang cellphone. Huwag mong papatayin yan, ha? Para masundan tayo ng tatay mo. Sige po, pero paano po kayo? Hindi ba kayo magtatago rin? Hindi ako kasya dyan, apo. Makinig ka sa aking mabuti. Huwag na huwag kang lalabas dyan kahit anong mangyari. Kahit anong marinig mo o makita mo, huwag kang sisigaw. Huwag kang lalabas. Huwag kang aalis dyan. Babalikan kita, po. Naiintindihan mo ba? Aalis po kayo. Oo. Kailangan kong iligaw ang mga hayop na aswang na yon. Pero Lo, natatakot po ako dito. Huwag kang matakot, apo. Wala kang dapat ikatakot. Akong bahala sa'yo. Makakaligtas tayo rito. Magtiwala ka lang sa akin, okay?
Okay po, Lo. Inabot sa akin ni Boyet ang kutsilyo. Kinuha ko ito at isinuksok muna sa aking bewang habang hinahanda ang sarili ko. Pagkatapos nun, kinuha ko naman mula sa aking bulsa ang bote ng langis. Binuksan ko ito at ibinuhos ang malaking bahagi ng likido sa aking mga palad. Agad kong ipinahid ang langis sa mga braso ni Boyet. Pagkatapos nun, isinunod kong pahiran ang kanyang leeg at ang kanyang tiyan. Ikiniskus ko itong mabuti para talagang manuot sa kanyang balat. Alam ko kasi na kapag hinawakan siya ng mga aswang, siguradong mapapaso ang mga halimaw na yun at agad nabibitaw sa kanya. Pagkatapos kay Boyet, hinubad ko na ang aking damit. Ibinuhos ko ang aking palad. Ang natitirang laman ng bote ay ikinuskus ko rin ng maigi sa sarili kong katawan, sa aking tiyan, sa braso, sa leeg, at maging sa dibdib ko. Gumapang na si Boyet papasok sa pinakaloob ng mga ugat ng balete. Mabilis kong tinakpan ng mga tuyong dahon at mga malalaking sanga ang bahaging yun kung saan siya nagtatago para masigurong hindi siya makikita ng kahit na sino. Tumayo ako ng tuwid at naglakad palayo. Bitbit ko ang aking t-shirt. Lumayo na ako sa balete. Kailangan kong ilayo ang atensyon nila kay Boyet. Gagamitin ko ang kagubatan laban sa kanila. Pumasok ako sa pinakamasukal na bahagi ng mga puno. Madilim. Mamasa-masa ang lupa at amoy nabubulok na dahon ang paligid. Sa paglalakad ko, may nakita akong puno ng mga lipa sa paligid. Kumuha ako ng maraming dahon at dinurog ko ang mga ito. Kumuha rin ako ng isang tuwid at manipis na buho. Pinutol ko ang magkabilang dulo nito para makagawa ng isang sumpak. Humanap ako ng malalaking tinik mula sa mga gumagapang na baging at mga puno. Pinahirang ko ito ng katas ng dinikdik kong dahon ng lipa. Tignan ko lang kung hindi kayo mapamura sa hapde at kate kapag tumama ang katas ng lipa sa mga balat nyo. Tignan natin kung gaano kayo katigas laban dito. Nang matapos kong maihanda ang mga ito, ay kumuha ako ng itim na putik mula sa sapa. Ipinahid ko ito sa aking muka, sa dibdib at sa aking mga braso. Natakpan ng amoy putik ang presensya ko. Nagtago ako sa likod ng palumpong ng matataas at makapal na palumpon ng damo. Doon ako matyagang naghihintay hanggang sa dumating na sila. Dito ko huling naamoy ang lalaking yon. Huwag ninyong hahayaang makalabas ng gubat na ito, lalaking yon! Kapag nakita nyo, pilayan nyo kagad ang mga binti para hindi na makatakbo. Sige, maghanap kayo. Tikman nyo ang impyerno na inihanda ko para sa inyo. Isang malaking itim na ibon ang biglang dumapo sa mababang sanga ng kahoy. Saktong 5 hakbang lang ang layo sa akin. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang inaamoy ang hangin. Palinga-linga siya sa paligid. Maingat akong gumalaw. Inilagay ko ang matulis na tinik sa loob ng aking sumpak. Inasinta ko ang katawan ng aswang na ibon. Hinipan ko ng buong lakas ang sumpak. Tumusok ang tinik sa tagiliran ng ibon. Bumagsak ito. Mabilis akong gumapang palayo sa palumpong. Nakakita naman ako ng isang mahaba at manipis na puno ng kawayan na nakayuko. Hinila ko ang dulo nito pababa hanggang sa bumaluktot ito ng gusto. Pagkatapos nun, itinali ko ito sa isang ugat gamit ang baging. Kumuha ako ng 3 piraso ng matutulis na kahoy na inihanda ko rin kanina at itinali sa dulo ng kawayan. Nakatusok ng diretsyo sa daanan. Hanapin ninyo ang hayop na yun! Hanapin ninyo! Buwaba kayong lahat at galugarin ninyo ang buong lugar! Huwag kayong mag-iiwan ng kahit na isang sulok na hindi nasisiyasan! Nakita ko ang pagbaba ng mga itim na ibon. Nagpalit sila ng kanilang mga anyo. Ang mga itim na ibon, sila mismo, ang mga tao sa baryo. Muli akong nagtago sa malapit na palumpong ng damo.
Hawak ang dulo ng baging na nagsisilbing mitya ng aking patibong. Pigil ko ang aking hininga habang pinakikiramdaman ang bawat yabag ng kanilang mga paa. 3 lalaki mula sa baryo ang dahan-dahang naglalakad sa makipot na landas sa mismong tapat ng nakabaluktot na kawayan. Kundi na lang. Sige, lumapit pa kayo. Nang tumapat ang dalawa sa kanila sa linya ng aking bitag, hindi na ako nag-atubili pa gamit ang buong lakas ko. Hinila ko ang baging at pinakawalan ang nakabaluktot na kawayan. Parang hagupit ng kidlat ang tunog ng kawayan. Ang 3 matutulis na kahoy na pinahiran ng katas ng lipa ay sumalubong sa kanila. Bumaon ng malalim sa kanilang mga dibdib. Pagkatapos nun, tumalsik ang maitim at malapot na dugo sa paligid. Ngunit ang hindi ko inaasahan, may isang aswang na nakalapit na pala sa akin. Muntik niya akong madamba. Mabuti na lang at nakalingon kagad ako. Agad kong kinalabit ang baril. Tinamaan siya sa ulo. Bumagsak siya at nasunog. Dahil sa ingay ng putok, 5 aswang ang nakita kong palapit sa pwesto ko. Inasinta ko kagad ang isa sa kanila. Hinipan kong muli ang sumpak. Tumama ito sa mata ng isa nilang kasamaan. Bumagsak ito sa batuhan. Walang hiya ka! Mahahanap din kita! Mga kasama, mag-iingat kayo! Matalino ang isang to. Marunong siyang lumaban! Matalino talaga ako. At ako ang uubos sa inyo. Mga animal kayo! Napasagot ako ng mahina sa tinuran ng kapitan. Ilang segundo pa ay tumayo ako at binaril ko ng 3 beses ang mga aswang na papunta sa direksyon ko. Umusok ang katawan nila at nasunog tulad ng nangyari kay Pilar. Naubos ang bala ng baril ko. Pinindot ko ang release button at mabilis na nagpalit ng magasin. Sa sandaling yun, isang aswang ang tumalon mula sa sanga ng puno. Dumagan siya sa aking likod. Lumaban ako at nagpagulong-gulong kami. Pero habang nakapatong siya sa akin, humiyaw siya sa sakit dahil sa pagkakadikit ng aking balat sa kanyang katawan. Hanggang sa ito na ang kusang bumitaw. Oo, sandali lang. Ganyan ka ba talaga lumaban, Kapitan? Puro utos? Puro tago sa likod ng mga aso mo? Nasaan ang tapang mo ngayon, ha? Bakit di mo ko haraping mag-isa? Naduduwag ka ba sa akin? Hayop ka! Hindi ako duwag! Lalabanan kita! Yan, ganyan. Mas maganda yan. Para patas sa maging laban natin dalawa. Walang hiya ka! Magbabayad ka! Pinatay mo ang anak ko si Pilar! Ginawa mong abo ang anak ko! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya! Bakit akong sisisiin mo? Hindi ba't ikaw ang nagdala sa amin ng apo ko sa baryo nyo? Para biktimahin? Nagkamali ka lang ng binangga mo, Kapitan. Matapang ka! Dahil lang sa hawak mong sandata! Sira ulo. Eh ikaw, anong tawag mo sa sarili mo? Matapang ka lang naman, ha? Dahil halimaw ka na may kasamang isang kawan ng mga demonyo. Maliban dyan, may pagmamalaki ka pa bang iba? Huwag kang mayabang. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang galing mo. Kapag naubusan ka na ng bala, teritoryo namin itong gubat. Kahit gaano ka pa kagaling, dito ka na mamamatay! Hindi ako mamamatay sa gubat. Sanay ako sa gubat, Kapitan. Mula pagkabata, sinanay akong mga aso ng lolo ko at ng aking ama. At isa rin akong dating sundalo. Sa gubat na ako halos tumira. Kaya matakot ka. Dahil kayang-kaya kong gamitin ang gubat na to para ubusin kayong lahat. Nawalan na ng pasensya ang matandang aswang. Sa isang iglap, sumugod sa akin ang kapitan. Itinaas ko kagad ang aking baril at pinatamaan ko siya. Pero nagulat ako nang makitang lahat ng pinakawalan kong bala ay nailaga niya. Mabilis siyang nakalapit sa akin. Nakalmot niya ako sa binti at bumaon ang dulo ng talim ng kanyang kuko, dahilan para mapaluhod ako sa lupa.
Lintik na yan! Aray ko! Ah! Anong inilagay mo sa balat mo? Bakit ako napapaso? Ang sakit! Hayop ka talaga! Akala mo ba'y tanga ako, Kapitan? Nakahanda ako. Nagpahid ako ng langis na kayang sumunog sa mga katulad ninyo. Hindi mo na ako mahahawakan. Dahil kung ano ang sakit na kaya mong ibigay sa akin, yun din ang dadaanin mo sakit. Kaya sige, hawakan mo ako, madali ka! Sa tingin mo ba ay maaasar mo ako ng ganyan? Akala mo ba ay hindi kita mapapatay dahil sa lintik na pangontra mong yan? Pwes nagkakamali ka. Mga kasama, sugurin ang hayop na yan at patayin ninyo! Sa utos ng Kapitan, nagsimulang sumugod ang buong kawan ng mga aswang. Tumayo ako. Hinawakan ko ang aking baril kahit nararamdaman ko na ang agos ng dugo sa aking binti. Inasinta ko ang pinakamalapit na halimaw. Subalit bago pa man makalapit ang mga kalaban, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Tay! Dapa! Mabilis akong dumapa sa lupa. Kasunod nun ay sunod-sunod na putok ng Armalite ang aking narinig. Ang mga aswang na susugod sana sa akin ay tinamaan sa dibdib. Umusok ang kanilang mga katawan at mabilis silang natupok ng apoy bago pa man makalapit sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang anak ko na si Sergeant Sagun. Hawak ang isang M16 Armalite. May kasama siyang isang lalaki na naka-uniforme na pang-militar. Matikas ang tindig at may hawak ding mahabang baril. Salamat sa Diyos at nakarating kayo, anak. Tay, ayos ka lang ba? May sugat ba kayo? Oo, pero malayo siya bituka to. Ayos lang ako. Lumapit silang dalawa sa akin at paglapit ng kasama niyang sundalo, nakita kong may suot siyang isang kwintas. Hindi ito pangkaraniwang kwintas lang. Isa itong antigong medalyon na gawa sa tanso at may mga nakaukit na letra at krus. Isa itong agimat na medalyon na ginagamit panlaban sa mga masasamang nilalang. Tay, siya po si Sergeant Porlucas, kaibigan ko. Siya ang tumulong at sumama sa akin para matunton ang baryo na to. Porlucas? At Taxel? Bakit ka bumalik dito? Akala ko'y namatay ka na sa gubat na to. 2 dekada na ang nakakaraan na. Bumalik ako rito para tapusin na ang pamimeste nyo sa lugar na ito, Manuel. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Teka. Magkakilala kayo, Sarge? Oo, dati akong taga rito sa baryo. Bago pa sakupin na matandang hayop na yan at gawing aswang ang lahat ng mga taong naninirahan dito. Pinilit niya silang maging katulad nila. Ako lang ang tanging nakaligtas nun bago tuluyang mamatay ang buong pamilya ko sa kamay ng demonyong yan. Kaya humanda ka, Kapitan. Oras na ng paniningil. Paano mo kami nahanap ng ganun-ganun lang? Paano? Alam ko kakaya nyo. Kaya nyo gumawa ng ilusyon at baguhin ang ruta para maligaw ang mga taong gustong pumasok o bumalik dito. Pero mabuti na lang, salamat sa teknolohiya at sa GPS, natuntun namin ang lugar na to nang walang kahirap-hirap. Hindi uubra ang mahika nyo sa teknolohiya. Nagmura si Kapitan Manuel sa galit. Sa tindi ng kanyang pot, tuluyan ang nagbago ang kanyang anyo. Naglagutukan ang kanyang mga buto. Humaba ang kanyang mga kuko at mula sa kanyang likod ay lumabas ang 2 malalapad na pakpak. Ang mga natitirang taga-baryo sa likod niya ay nagsisisigaw din at sabay-sabay na nag-anyong mga dambuhalang halimaw na ibon na may muka ng tao. Patayin silang lahat! Huwag kayong magtitira ng buhay! Habang naghahanda ang mga halimaw na lumipad at sumugod, mabilis na tinanong ako ng aking anak. Tay, nasan po ang anak ko? Nasan po si Boyet? Itinago ko siya sa ilalim ng mga ugat ng balete. Huwag ka mag-alala. Ligtas siya ron. Nilagyan ko ng langis ang katawan niya. Salamat, Tay. Salamat. Sige, Tay. Tapusin na muna natin ang laban na to para makalabas na tayo rito. Siya nga pala, ito po. May ibinigay sa akin si Sargento na anting-anting.
Isuot nyo para magkaroon ka ng proteksyon. Magiging kasing kunat ng goma ang inyong balat. Hindi ka nila makakagat o makakalmot sa tulong yan. Sige anak, salamat. Akin na. Umanda na tayo. Susugod na sila. Lumipad ng mababa ang 3 aswang. Nakatutok ang malalaki at matutulis nilang kuko sa aming mga muka. Si Sergeant Purlucas ay hindi natakot. Hinawakan niya ang medalyon sa kanyang leeg gamit ang kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman ang may hawak sa armalite at niraratrat ang mga aswang na sumusugod. Habang nagpapaputok ang lalaki, ay napansin kong naglalabas ng kakaibang liwanag ang kanyang medalyon. Ang mga aswang na natatamaan ng bala niya ay hindi lang basta umuusok o namamatay. Agad silang nagiging abo at nalulusaw sa hangin. Isang dambuhalang ibon ang sumugod sa direksyon ko mula sa gilid. Hindi ko na nagawang iwasan dahil sa sugat sa aking binti. Sinalubong ko siya gamit at itinutok ko ang aking hunting knife. Iwinasiwas ng aswang ang kanyang mga kuko sa akin. Hindi bumaon ang kuko niya sa laman ko. Gumana ang pangontra na ibinigay sa amin ni Purlucas. Dahil dito ay mabilis ko siyang pinagsasasaksak hanggang sa mamatay. Ano, Kapitan? Nasaan ka na? Sabi ko naman sa iyo nagkamali ka ng binangga mo. Lapastangan! Akala niyo ba ay sapat na yung mga agimat niyo para talunin kami? Mas marami kami sa inyo kahit maging kasing kunat pa ng gulong ang mga balat niyo. Lalo ka na seryo! Lulunurin namin kayo sa dami namin! Lulunurin sa dami? Nagpapatawa ka ba, Kapitan? Tignan mo nga ang paligid. Nabawasan na mga alipores mo, pero ikaw, puro ka pa rin kuda. Bakit hindi ka bumaba dito? Ituloy na natin ang ating laban. Natatakot ka bang maging abo? Tulad ng anak mong halimaw? Tama na yan. Tapusin na natin to. Bumaba ka na rito at harapin mo ang iyong kamatayan. Manahimik ka! Ikaw, Purlucas, isa kang taksil! Mabuti pa pinatay na rin kita noon! Traidor! Walang utang na loob! Wala akong utang na loob sa'yo, demonyo ka! Pinatay mo ang pamilya ko. Sinira mo ang buhay ng mga tao rito. Ngayon, titiyakin kong ito na ang huling araw mo. At dito sa lupang kinatatayuan natin, ito ang magiging huling hantungan mo! Mga hayop kayo! Akala niyo matatapos niyo ako ng ganyan-ganyan lang? Mamamatay kayo rito! Lahat kayo! Muling nagpaputok si Sergeant Purlucas gamit ang kanyang M16. Niratrat niya ang matandang aswang pero hindi niya ito matamaan. Ginamit ni Manuel ang malalapad niyang pakpak para mabilis na humarurot sa ere. Pakaliwat pakanan sa pagitan ng mga sanga. Isang veteranong aswang talaga ang matandang yun at napakahirap niyang hulihin. Muli rin ako nagpaputok kasama ang aking anak. Pinagtulungan naming barilin at patayin ang iba pang aswang na nagtatangkang dumamba sa amin mula sa lupa. Sa bawat tratrak ng putok, may mga aswang na bumabagsak at nagiging abo. Pero si Manuel ay nanatiling mailap sa itaas. Magseryo! Buddy! Hindi natin siya kayang huliin kung babarilin lang natin. Mabuti pa'y humanda kayo. Gagamitin natin ang 3 agimat. Anong 3 agimat? Anong gagawin natin? Hawakan niyo ang inyong mga medalyon. Kapag pinagsama-sama natin ang lakas ng 3 ito, mabilis na ihina at mabagal ang aswang na yan. Mabilis ko ngang hinawakan ang suot kong medalyon at ganun din ang ginawa ng dalawa. Naintindihan ko kagad ang gusto niyang gawin dahil nung bata ako, may nabanggit ang tatay ko noon na agimat o kapangyarihang tinatawag na kalasag ng lupa. Ito ay ang klase ng kapangyarihang kayang maikulong ang isang halimaw sa isang kulungan na gawa sa liwanag. Ngayon na! Itutok niyo ang mga medalyon sa direksyon ni Manuel! Sabay-sabay naming itinuon ang aming mga hawak na agimat sa itaas. Diretso sa lumilipad na aswang. Sa isang iglap, nagkaroon ng kakaibang reaksyon ang 3 makapangyarihang bagay na hawak namin.
Ang medalyon ni Porlucas ay naglabas ng nakakabulag na puting liwanag. Ang akin naman ay nag-apoy ng kulay asul, habang sa anak ko ay nagpakawala ng pulang kislap. Ang tatlong magkakaibang kulay na liwanag ay biglang nagsama-sama sa ere at lumika ng isang malaking parang net o kulungan na gawa sa purong enerhiya. Ano itong liwanag dito? Ang init! Hindi ako makahinga! Katapusan mo na, Kapitan! Hindi! Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Huwag mo akong saktan! May malaking utang na loob ka sa akin, Porlucas! Binuhay kita! Pinakain ang kinalagaan! Ito ba? Ito ba ang isusukli mo sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo? Tulad ng sabi ko kanina, wala akong utang na loob na kailangan bayaran sa'yo. Kaya mamatay ka na! Mamatay ka na! Yeah! Tama na! Nasusunog ako! Pakawalan niyo ako rito! Maawa kayo! Wala kang karapatang humingi ng tawad. Masama ka nila lang. Para ito sa lahat ng pinatay ninyo. Para ito sa lahat ng mga taong iniligaw at ginawa niyong hapunan. Hayop ka. Mamatay ka na, Manuel. Mamatay ka na! Kasabay ng malakas kong sigaw, itinaas ni Sergeant Porlucas ang kanyang M16. Pero sa pagkakataong ito, ang dulo ng baril niya ay binalot ng asul, pula at puting liwanag na nanggagaling sa tatlong agimat. Kinalabit niya ang gatilyo at binaril ng sunod-sunod ang katawan ni Kapitan. Ang mga bala na may lakas ng tatlong agimat ay bumaon sa dibdib ng aswang at ito ay mabilis na natupok at tinangay ng hangin ang kanyang abo. Tapos na. Wala na ang pinuno ng mga aswang. Ligtas na tayo. Wala na ang Kapitan. Salamat sa Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Talagang dapat tayo magpasalamat, Tay. Kasi naman, kung may masamang nangyari sa inyo at sa anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Kung bakit naman kasi ang kulit-kulit nyo eh. Di ba sabi ko sa inyo, sasama ako sa inyo? Hindi kayo makapaghintay. Gusto ko rin makita ang baryong kinalakihan ninyo at ang puntod ng lolo at lola ko. Pasensya ka na, anak. Inakala ko kasing binibiro mo lang ako eh. Hayaan mo, hindi na mauulit. Saka, buhay naman kami. Mabuti pa, ipunta na natin ang apo ko. Ay nako, ano pa nga ba? Tara, puntahan na po natin. Gusto kong ibahin ang usapan dahil alam kong hindi ako mananalo sa sermon ng anak ko. Ibinaling ko ang tingin ko kay Sergeant Porlucas na naglalakad sa may unahan namin habang alertong binabantayan ang paligid gamit ang kanyang baril. Sargento, bilib ako sa kakayahan mo. Magaling ka at maabilidad sa pakikipaglaban. Paano mo natutunang gumamit ng agimat? Linya po talaga ng pamilya namin ang pagiging antingero. Kaya alam po, sir, naunahan ng grupo ni Kapitan Manuel ang pamilya ko noon. Kami agad ang pinunterya nila nang nilusob ang baryo namin para walang humadlang sa mga plano nila. Hindi sila kinaya ni tatay at lolo ko noon dahil sa dami ng mga aswang, kaya namatay sila. Ako lang ang tanging natira sa amin. Alam ba ni Manuel na pamilya kayo ng mga antingero? Oo, pero inakala na matandang yan na isa lang akong inosenteng bata noon na walang kalaban-laban at walang alam sa mga turo ng pamilya ko. Pero di niya alam bago sila namatay, matagal na akong naturuan ng lolo at tatay ko na ipamana na rin nila sa akin ang kaalaman at pagiging antingero ng pamilya namin. Totoo namang kinupkup niya ako dahil pangarap ng matandang aswang na yan na magkaroon ng isang anak na lalaki. Ginamit ko ang pagkakataong yun. Nagkunwari ako na naging sunod-sunuran sa kanya ng ilang taon para malaman ko ang lahat ng galaw at sikreto nila. At nung nagkaroon ako ng magandang pagkakataon para tumakas, sinamantala ko. Tumakas ako. Talaga? Kaya pala kabisado mo rin ng gubat na to, buddy. Oo naman. Kaya lang, ngayon lang ako nakabalik dito kasi hindi ko matuntun ang mismong baryo namin dahil yung mga aswang nagaway-gaway ay kayang lumika ng ilusyon para maligaw ang mga tao.
Pili lang ang gusto nilang papasukin sa kanilang teritoryo. Buti na lang talaga at nabanggit mo, buddy. Napapasyal sa lumang baryo ang tatay mo. Naisip kong baka maligaw sila dito dahil magkalapit silang lugar. Sa wakas, nakabalik din ako dito, buddy. Aba, mukhang nakatadhana ang pagpasok ko sa ganitong gulo ha. Naging instrumento ko para mahanap mo ang lugar na ito at sa wakas ay nabigyan mo ng katarungan ang pamilya mo. Tama po kayo, sir. At habang buhay ko po itong ipapasalamat sa inyo. Wala kang dapat na ipagpasalamat dahil ikaw pa nga nagligtas sa amin. Kami ang may utang na loob sa iyo. Kung ganun po, quits lang tayo. Nagtawa ng kaming tatlo. Matapos magbiro ni Sargento, nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa harap ng malaking balete. Mabilis kong inalis ang lahat ng mga nakalagay na harang doon. Boyet! Boyet, apo ko, lumabas ka na riyan! Ligtas na tayo! At nandito rin ang papa mo! Gumapang palabas si Boyet. Pawis na siya at nangingintab pa rin. Sa langis ang balat niya. Pero nang makita niya kami, agad nagliwanag ang mukha niya. Lolo? Papa? Wala na po yung mga aswang. Tinalo niyo po sila. Oo, wala na sila anak. Naging abo na silang lahat. Bumalik na sila sa lugar na para sa kanila. Doon, sa impyerno. Buti nga sa kanila. Sabi nga po ni Lolo, kapag masama ang itinanim, masama din ang aanihin. Nagpasakop sila sa dilim, kaya sa dilim din ang bagsak nila. Tama ka po. Kaya, lagi ka magpapakabait ha? Opo, Lolo. Magiging mabait at matapang po ako, katulad po ninyo ni Papa. Aba, ayos yan naka. Gusto ko yan. Basta wag mo lang gagayahin ang katigasan ng ulo ng lolo mo ha, na basta-basta na lamang sumusugod kung saan-saan nang hindi naghihintay. Oo, sumirmon ka na naman eh. Ang mahalaga, buhay kami at natapos na ang problema natin dito sa lugar na ito. Tama naman si Sir Buddy. Ay, siya nga pala. Kung gusto niyo mamasyal sa lumang baryo at bumisita, sasamahan ko na kayo. Naku, wag na, salamat na lang. Siguro sa susunod na. Marami pa namang araw na pwedeng bumisite. Sa ngayon, kailangan muna natin punta ng jeep ko. Kasi hindi ko yung mapaandar eh. Naku, tinignan na ho namin yung kotse nyo kanina nung madaanan namin. Wala naman pong sira ang sasakyan nyo eh. Ano? Paano wala sira? Imposible yun. Hindi ho yun imposible dito sa lugar na ito. Malamang sa malamang, niloko lang po kayo ng mga gaway-gaway. Talagang pinupuntirya at pinili nila kayo para iligaw at dalhin sa baryong ito. Tulad po na sinabi ko, ang mga gaway-gaway ay kayang gumawa ng ilusyon para makapanloko. Mga hayop na yun ah. Niloko pala talaga kami. Ay nako. Ganun na nga po. O siya, tara na po. Umuwi na po tayo. Naglakad na kami, palayo sa masukal na bahagi ng gubat. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Habang naglalakad kami, pinagmamasdan ko ang anak ko na maingat na buhat ang apo kong si Boyet. Sa unahan naman namin, alerto pa ring naghahawa ng daan si Sergeant Porlucas. Sa mga sandaling yon, may isang mahalagang bagay akong naisip. Ang gabing ito, na puno ng takot at pagsubok, ay nag-iwan ng leksyon na hindi ko malilimutan habang buhay. Sa buhay, ang kasamaan, gaano man ito kalakas o katuso, ay may katapusan pa rin. Ang mga mapanlinlang na tao na nagtatanim ng takot at karahasan ay karahasan din ang aanihin sa huli. Hindi kailanman mananalo ang dilim kung ang itatapat natin dito ay lakas ng loob, tibay ng pananampalataya at ang pagmamahal sa pamilya na handang magsakripisyo para sa isa't isa. Ang pagpasok ko sa gubat na ito, bagamat isang malaking pagkakamali dahil sa katigasan ng aking ulo, ay naging daan para sa katarungan at pagwawakas ng isang lumang sumpa. Ilang araw ang lumipas ay nakadalaw din kami sa lumang baryo kung saan po ako lumaki. Nadalaw din naming mag-anak ang puntod ng aking mga magulang. Doon sa sementeryo, nagtirik ako ng mga kandila
Nag-alay kami ng dasal bilang pasasalamat sa gabay at proteksyon na ibinigay nila sa amin sa gitna ng gubat, lalo na kay tatay na siyang nagturo sa akin kung paano gawin ang langis na siyang nagligtas din sa amin laban sa mga aswang. Hanggang dito na lang po, Sir Blair, ang aking kwento. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking kwento dito po sa inyong channel. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko po ang aking karanasan. At higit sa lahat, salamat po sa inyong lahat na nakinig mula simula hanggang dulo. Mag-ingat po kayong lahat. At magandang araw po muli sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.